Hello mga mima, ito pala yung ganap ko pagkatapos kong manganak. After 3 years nga na paglilibor ko na sobrang sakit talaga mga mima na halos matanggalan na talaga ako ng kaluluwa. Pero thanks to God pa din dahil nakaraos ng maayos ang mima ninyo. Kung napanood nyo nga mga mima yung una kong vlog ay nagpaprenatal pa ako doon. Opo, nagpaprenatal pa talaga ako kahit naglilibor na ako mga mima. Sinadya ko nga talaga na magpaprenatal pa ako dahil gusto kong maglakad ng malayo at makapag-exercise para hindi ako mahirapan manganak. Doon pa lang talaga sa pagpaprenatal ko ay hindi na may pinta yung pagmumuka ko dahil sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Mabuti na lang pala hindi ako katulad ng dati pag nanganganak na konting sakit lang ay iiyak na. Pagkatapos ko ngang mga mima magpaprenatal ay umuwi na ako at nagtambay muna ako sandali sa kwarto namin. Nang maramdaman ko nga na hindi na mapakali yung pagkatao ko dahil sa sobrang sakit ay pumunta na nga lang ako sa bahay ng kapatid ko para magpatulong sa kanya dahil wala naman dito yung asawa ko dahil nadistino sa malayong lugar. Ngayon nga lang siya hindi nakasama sa panganganak ko dahil umaga ako nanganak. Itong ate ko nga ang laging present pag nanganganak ako simula nung nanganak ako sa panganay kong anak. Habang wala pa nga yung asawa ko ay siya muna nag-asikaso sa akin. Sobrang bait nga talaga ng ate ko lalo na pagtulog. Huy, charis lang. Totoo naman talagang mabait yung ate ko. Wag mo lang pangunahan dahil nagta-transform talaga yan. What? Ito na nga mga mima yung exciting part na uwian time. Huy! Sabi nga sa amin ng midwife ay pwede na daw kaming umuwi kaya pinalakad na sa amin yung mga papel na dapat naming lakarin. Mabuti na lang pala at dito ako nanganak sa RH Katarman kaya madali lang namin nilakad yung mga papilis ng anak ko. Bukod sa malinis, maalaga pa sila mga mima at naka-aircon pa talaga sila dito mga mima kaya ang social talaga dito pag manganak ka parang naka-private ka lang. Kaya what are you waiting for? Magpabuntis ka na, now na. What? Habang nga nilalakad ng asawa ko yung papilis ng anak namin, ay ito naman ako, nililigpit ko na yung mga gamit namin ni Bibi. Ngayon ko nga lang napansin na madami pala ang nadala kong damit. Akala ko nga talaga na aabot kami dito ng 3 araw. Pero ang ending ay 1 araw lang kami dito mga mima. Paano ba naman kasi parang tumai lang ako sa operating room. Ang dali ko kasing manganak mga mima. Pero ang sakit pala talaga manganak mga mima. Ngayon ko lang na-realize. Sa 3 bisis kong panganganak mga mima, ngayon lang talaga ako na-amaze. Dahil hindi man lang ako nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng kifi. And take note mga mima, ako pa talaga dyan ang nagpalit ng diaper ko dahil nahihiya nga ako sa kapatid ko na siya pa ang magpalit sa akin. O diba, hindi nyo kinaya. Samantala nung nanganak ako sa panganay ko at sa pangalawa kong anak, ay kailangan mayahawak sa akin papuntang CR kung hindi matutumba talaga ako mga mima. Dala nga ng sobrang sakit ng kifi ko at pag dinudugo ako ay nahihilo talaga ako mga mima huy. Pagkatapos kang lakarin ng asawa ko yung mga papilis ng anak namin ay nag-fordago na nga kami talaga mga mima. Ayaw pa nga talaga kaming pauwi ng isang nurse dito dahil nga napakainit pa daw sa labas. At pwede naman daw kaming bukas na lang umuwi dahil ihahatid daw kami ng ambulance. Sabi ko naman sa nurse, pwede naman kaso nga lang inahanap na kami ng 2 naming anak dahil wala nga din siyang nagawa sa pag-uwi namin kaya sumang-ayon na lang din siya. So paano ba yan mga mima? Hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching. Mwah!